In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. I-check natin yung current price action ni BTC, yung ETF inflow na sinasabing naging dahilan kung bakit patuloy ang pag-angat ng price ni BTC. Also, tingnan din natin yung report na ginawa ng BlackRock kung saan ipinakita nila sa kanilang mga investors ang mga unique properties ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So nung nakaraan, nakapagtala ang spot Bitcoin ETF sa United States ng biggest daily inflow in more than 2 months. Dahil si Bitcoin ay binasag na ang 65,000 price level at ang 11 spot Bitcoin ETF ay nakapagtala ng inflow na umabot sa $365.7 million noong September 26 galing ang information sa Farside Investors. Ito yung masasabi na largest ETF inflow since July 22 na ang inflow ay nasa $486 million. Bukod doon, it also marked a 6th consecutive trading day of inflows for institutional investment products. Ang ARK21 shares Bitcoin ETF ay nanguna, nakapagbigay ng inflow of $113.8 million, sinundan ng BlackRock iShares Bitcoin Trust na nakapagbigay ng $93.4 million. Ang Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund naman ay kinakitaan din ng inflow of $74 million. Bitwise, $50 million at yung VanEck ETF nakapagtala ng $22.1 million inflow. At yung iba pang natitira, meron din silang inflow. At sabi nga ng president ng ETF store na si Nate Geraci, sa 500 ETF na na-launch ngayong 2024, less than 25 lang ng mga ETF na ito ang nakakuha ng ganitong amount of inflow for the entire year. Patunay lang na mataas talaga ang interest ng mga institutional investors kay BTC. However, sa kabilang banda sa spot Ethereum ETF, medyo hindi ganon kataas ang momentum. Sa 9 funds na nakapag-register dito, nakapagtala ito ng 100,000 outflow. Kahit pa merong inflow na pinasok si Fidelity and BlackRock, mas nangingibabaw pa din ang outflow kay Ethereum. At kung titingnan natin yung price action ngayon ni BTC, nangyayari na yung ina-anticipate natin na price action para sa mga bulls. Nasa above 65,000 price level na siya, above swing high. So kailangan niya manatili dyan or umangat pa kasi it's a sign of strength sa panig ng bulls. More buyers are coming in and then retest sa 69,000. So hindi natin gugustuhin na ma-reject siya ulit dito after niya basagin ng swing high. Kasi within this range, ilang beses na nangyari yon. After a swing high breakout, nauuwi lang sa rejection. So tendency, nagiging fake out. Now we don't want that to happen again if we are a bulls. Kailangan na natin makawala dito sa flag pattern or expanding pattern na tinatawag nila. If the breakout happen, then papasok siya sa price discovery mode. Euphoria will kick in and many alts will follow. Kaya crucial yung mga susunod na galaw ni BTC. Sa bears naman, they will still try to reject this price movement to create a fake out. Katulad ng mga previous price action. In short, above 65,000 price action is bullish. A rejection towards 60K is a sign of weakness. Okay? Iba pang balita, BlackRock highlights Bitcoin's unique properties as approved IBIT options could cement risk of status. Sa report ng BlackRock noong nakaraan na may title na Bitcoin as a Unique Diversifier, ipinakita ng BlackRock dito kung paano i-analyze si Bitcoin at yung relation nito sa traditional financial assets due to its fundamental properties. Katulad ng wala itong quarterly earnings or ACEO. Pangalawa, diniscuss din sa report ang pagiging high volatile ni Bitcoin, kaya ito tinaguri ang risky asset, whether it is a risk on or risk off asset. Kino-considered kasi itong a flight to safety option because it is scarce, non-sovereign and decentralized. At pinoint out din ng BlackRock dito yung long-term adoption of Bitcoin ay posibleng nanggaling sa global instability. At dahil nagmamature na nga itong si BTC, yung volatility niya ay hindi na katulad ng dati. Yung mga unang taon kasi nito, nagre-realize yung trade ni BTC for over 200%. Ngayon hindi na. Since 2018, nang realized volatility na lang ni BTC ay hindi na lumalagpas pa ng 100%. And current
currently at 50% na lang. At sa pagbaba ng volatility ni BTC, nag-increase naman yung liquidity nito dahil sa iba't ibang financial instrument na nakapaloob dito tulad ng spot and futures market na nakahatak na din sa mga sophisticated investors such as option traders, at malapit na rin ma-approve ng SEC ang physically settled options na nakadikit naman sa BlackRock Spot Bitcoin ETF. Tinanong din ng BlackRock kung maituturing ba na risk-on or risk-off asset si BTC. In the short-term trading, nagpapakita daw si Bitcoin ng behavior katulad ng mga risk-on asset. Pero in the longer time horizon, iba ang narrative na nakikita. According sa data from Bitcoin Custody Service Unchained, na halos lahat, 99% ng mga Bitcoin holders are in profit kung nag-hold sila for just 3 years. All Bitcoin holders in this class ay profitable sana kung nag-hold sila ng at least 5 years. Ito yung typical na paniniwala ng mga long-term holders ni Bitcoin, kaya makikita sa data na over 65% of Bitcoin na nasa circulation ay nananatiling hindi gumagalaw for more than a year. That's according to Glassnode. Kasi maraming mga investors ang naniniwala nga sa narrative na pagiging store of value ni Bitcoin and view it as a risk of asset. Kahit na ngayong 2024 nakaranas si Bitcoin ng multiple 20% correction. Pinakita rin ng BlackRock yung low correlation ni BTC sa US equities at nag-average lang daw ng 0.2 yung correlation nito since 2015. Minsan may mga pagkakataon na gumagalaw sila ng parehas dahil sa external macro factors, most likely in risk-off or liquidity events. At kasama din sa report ng BlackRock, base sa kanilang research na si Bitcoin daw ay tend to outperform other risk-on assets after 60 days following a major geopolitical event. Katulad ng makikita natin dito sa chart, yung US-Iran escalation noong 2020. Ang return na pumasok kay BTC dito after 60 days ay 20%. Dihamak na mas mataas kay gold and S&P 500. Ganon din yung naging resulta noong COVID-19 market crash event. Also with 2020 US election, Russian invasion of Ukraine, etc. So ipinapakita lang dito ng BlackRock during tough times na nakakaapekto sa global economy, although babagsak ang market temporarily, pero kapag naka-recover ito, mas malaki ang percentage gain na kayang ibigay ni Bitcoin. So ito yung mga unique properties na hina-highlight ng BlackRock para mas lalong maka-attract ng mga institutional investors from traditional market. Okay? By the way, malaya na daw si pareng CZ sa 4 na buwan niyang pagkakakulong. Although hindi naman siya babalik sa pagmamanage ng exchange, sa pagkakaalam ko may iba na itong pinagkakaabalahan. Not related to crypto, pero tinitingnan itong positive news ng mga crypto enthusiasts. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.